na baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost is, we can prove that by legit historian, Jewish historian, Eusebius, that is not actually in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, but that is according to Jesus Christ, baptizing them in my name. Why? Because ang Mateo, mga kapatid, nasulat kasi yan mga 80 AD. No? Kaya, nung sinulat ang Mateo, may mga apostoles na nagbautismo na pangalan ng Jesus. Kasi hindi naman sinulat ang Mateo 60 or 70 years pa bago nasulat ang Mateo. Siguro pinaka matagal is 50 years ago na nasulat ang Mateo, ngunit nang bautismo na sila sa ngalan ni Jesus. Pati si Mateo. So, ang bautismo nila is ngalan na ni Jesus before pa nasulat ang Mateo. Kaya napaka-imposible sana, ngunit kahit na ito po ay kinanonize o niretoke ng mga theologian, ngunit kaya pa rin natin explain dahil may Espiritu Santo na nag-guide sa atin. But technically, we cannot prove that originally nakasulat yan sa in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Dahil imposible nga nang isulat ni Mateo kung siya mismo ay namautismo na ng pangalan ng Jesus, at bago pa man masulat ang Matthew 28:19 ay nagbautismo na po sila sa pangalan ng Jesus. And we can prove that biblically and historically, mga kapatid, because sa lahat ng gospel, Matthew, Mark, Luke, tanging Matthew lang yung in the name of the Father and of the Son na ending. Mark and Luke is nag-end po sa sabi ni Jesus na in my name, sa aking pangalan. The last chapter of that is in my name, according to Jesus Christ. Na pangalan ni Jesus kung sa iyang pangalan. That's why we can compare it that actually that is in the name of the Lord Jesus Christ. But by the way, mga kapatid, tayo po nadako na sa ating continuation ng ating topic. Sana matapos ito ngayon, medyo mahaba-haba ito at gagawin po natin ang lahat. Depende po ito sa ligda ng Banal na Espiritu. But before that, mga kapatid, tayo po ay manalangin upang tayo ay gabayan po ng Banal na Espiritu. Amang mahal, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito, sa isang panahon na binigay mo sa amin na malaya kami makapag-aral at makapangaral ng iyong salita. Nawa ay gabayan niyo po kami at ang anointing o ang langis na galing sa iyo ang siyang hahari ngayon. At habang dinidiscuss namin ang iyong salita, ako po ay nananalangin, Panginoon, na ito po ay hindi sa salita lang, kung hindi merong actual na pagganap ng iyong salita, at ang iyong banal na Espiritu ang siyang magpuspos sa bawat isa sa amin ngayon. Yes. Guide your servant as I teach your words, and guide their ears na hindi ito maging sayang sa bawat isa, Panginoon. And Lord, we are proclaiming, Ama, na anuman ang plano ngayon ng Diablo sa pagbigay ng disturbo ay hindi siya ngayon magtatagumpay. Sapagkat aming napag-aralan, walang kapangyarihan na pwedeng marilis sa lupa except kung i-allow mo. That's why we want to pray na hindi mo i-allow ang spirito ng darkness, spirito ng Diablo, spirito ng demonyo, Panginoon, na siya magdidisturbo sa ating ngayon. We believe that your word is the word of truth, and kami po ay maging holy by your word. Kasi as Lord Jesus Christ, your glory in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. All the glory and honor. Praise the Lord. Glory to Jesus the Lord. Hallelujah. Let us continue our discussion. Kasi nung nakaraan, na-discuss natin topic na God has individuality, personally, and rationality. At na ating napag-aralan na tayo pala ay nakakuha ng attitude na ito sa Diyos. Hindi po ang Diyos kumuha sa atin ng attitude na ito. Kung tayo po ay nasasaktan, hindi po ang Diyos ay
kumuha sa atin ng ganyang feeling. Ngunit tayo po ang kumuha or tayo po ang sumunod. Kasi yun ang sabi ng Genesis 1:26 and 27 na tayo po ay ginawa sa imahe. So, hindi po tayo ang gumawa sa Diyos upang ang Diyos ang magmana sa feelings mo. Hindi po. Kundi tayo po ang sumunod o nagmana sa feelings. Ano ba ang feelings ng Panginoon? At tayo ng verses at patunay ng Panginoon ay mag-grieve, magalit. Ang Diyos din ng kapatid ay pasiyahan, no? Marunong siyang ma-bless, marunong siyang kung anong feeling mo ngayon, no? Example, kung ikaw po ba ay nalulumbay, ang Diyos din mga kapatid, dinadama niya ang bagay na yan. Ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi manhid, gaya ng mga ribulto na may mga mata ngunit hindi makakita, may mga kamay ngunit hindi naman sila makapaghawak at hindi nila kayang panghawakan ang buhay mo. So, yun yung napag-aralan natin nung nakaraan, na ang Diyos ay marunong magalit, ngunit marunong din siyang kumontrol ng galit. No, na ngunit i-post sa Facebook ng Diyos ang kanyang saloobin o ipahiya ka ng Diyos sa madla. Ang Diyos po natin mga kapatid ay alam niya paano po magpatawad. Yun po ang Diyos natin. Hindi porke Diyos siya at napaka matipuno niya, no? Grabe, hindi talaga kulang pang salitang napakalakas kumpara pa na nakatayo pa po na harunan susunod sa Diyos niya, kanyang mga kapatid ko. Kung niya mawala ka at mas hindi saktan, doon siya Pastor, wala yung signal. kaya tayo musik sa peri na hello, okay. Easy, okay naman Sisi. Hello po. Kira po? Kailan po? Yun, bakit? Ito po yung pagdi. Sipa ka po. Bakit natin na klaro yung process natin po. Yun, na ilo kung yung pagsasalita ko na hindi mo kaya information. Kaya yun po yung napaka-blessed na may sawa ng ating Panginoon. So ang Diyos pala natin ay isang Diyos na moral, no? Ano nga ba itong salitang moral? Napakadaling intindihan ng salitang moral. Baliktadin nyo lang yung immoral. Alam nyo na kung ano ang moral. Ang moral po ay kabaliktaran ng salitang immoral. Pag sinabing immoral, ibig sabihin masama, no? Marumi. Pag sinabing immoral, ibig sabihin hindi ka nais-nais. Bulok ang sistema. Maraming korupsyon. Yun po ang salitang immoral. Mga bagay na hindi ka nais. That is immoral. But God is moral, not immoral. And we can prove it according to the Bible. At ang katangian ng Diyos ay straight po na moral. Kung ang tao po minsan ay hindi moral, yun yung sabi nila, anong gusto mong mapangasawa? Yung mag-Ginoo, pero medyo bastos. Ibig sabihin, moral ng tao. No? Kahit ang tao, minsan lumalabas yung pagka-immoral, lalo na kung walang Espiritu Santo. So, sabi ng tao, na minsan moral, minsan immoral. No? Hindi kagaya ng tao na minsan moral pag nasa TV, pagdating sa tunay pala na buhay, napaka-immoral. Tingnan mo yung mga artista, mga kapatid, kung mag-act sila as a faithful wife, as a faithful actor na galit sa korupsyon, pulis, tapos grabe ka, napaka-faithful sa tungkulan, at ang imanan ng asawang anak, nadadamay ang pamilya dahil napakatapat sa servisyo, napakadaling gawin sa TV yan, ngunit sa tunay na buhay, napakaraming celebrities, mga kapatid, na napakarumi pala ang buhay. So, hindi po ganyan ang Diyos na moral lang sa TV. Ang Diyos po natin, mga kapatid, ay moral sa lahat ng panahon, pag-human o may magandang panahon. Straight po na moral ang Diyos. Hindi po ang Diyos minsan immoral, minsan moral. God is a straight moral God. At naaalala ko, naisip ko, paano na lang kaya
ang Diyos natin ay kagaya ng tao na minsan kapag bilugan ng buwan, lumalabas ang pagka-immoral. Ako, patay tayo lahat. Patay, praise the Lord. Ang bilugan man, kahaling God is still moral God. Ibig sabihin, ito yung mga attributes niya. Ito yung mga ano ba moral attitude? It means katangian, the spiritual attributes of God. Going to John chapter 1 chapter 1 verse 4 to 8. This is a very common verse, no? Sabi nito, loves not, knows not God, for God is love. This is the essence of God. This is His very nature, that God is love. Ito po yung moral na attributes o katangian ng Diyos, ang pagiging moral na Diyos. At dahil siya moral, technically, anong ebidensya? Because God is love. Hindi mo naman pwedeng tawagin ang tao na lasinggo kung hindi nga umiinom, di ba? Anong ba tawagin isang tao magnanakaw na hindi nga marunong magnakaw? Meaning, yung kanyang gawa, yung kanyang kuwal na buhay, doon mo siya magkikilala kung sino siya. Sino lang pa ito mga kapatid ang hindi makapagsabi ng Diyos ay hindi pag-ibig? The very essence of the love of God is love. At ang love na ito mga kapatid ay nagbunga ng maraming bunga. Ano-ano nga ba mga kapatid ang bunga ng pag-ibig? Dahil kung ikaw mahal mo ang isang tao, kung mahal mo ang isang bagay, technically, ikaw po mga kapatid ay magiging moral. Alam niyo ang tunay na pag-ibig ay maging resulta ng pagkamoral ng tao. Kung tunay mong mahal ang iyong kapatid, huwag mong gawa ng masama. That's why, kaya pala ang Diyos ay straight moral kasi love siya. At kapag God is love, ibig sabihin niya ng kapatid, ang ating Panginoon ay ayaw niya na mapahamak ka. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na magdusa ka. Ang kagustuhan lang na gusto ang tao ay ikaw din. Tao rin ang pumili ng pagdusa. But technically, in the eyes of the Lord, God is love. And this is the very nature of God. And if you know what is the real meaning of love, then Jesus is the perfect example of love. Jesus is perfect example of God's love because Jesus is the love of God. Now, ano-ano nga ba ang bunga nito? Ano nga ba ang resulta kung ang Diyos ay pag-ibig? Since siya ay pag-ibig at hindi siya immoral, ibig sabihin, ang Diyos natin ay light. Pag sabi light, siya po ang ilaw. Kasi ang moral ay hindi immoral. In 1 John 1 verse 5, sabi dito, this then is the message which we have heard from Him and declared unto you that God is so darkness upon ito ang dahil ang Diyos. Ito po ay ang ating liwanag. Liwanag ng buhay. Ito yung tunay na liwanag sa dilim. At kung ikaw po ay nasa Diyos, wala na pong darkness sa ating buhay. This is the attribute of God. God is light. Hindi pa siya ang Diyos mga kapatid na darkness, but light. Number 3, in 1 Peter chapter 1 verse 16, sabi dito, because it is written. Ang sabi ng written po past tense, ibig sabihin po, nasulat na, tapos na, nalagdaan na, confirm. No? Confirm. Hindi po ito chismis. This is non-verbal. Pag sinabing non-verbal, ibig sabihin official. Ano ba ang official na katotohanan? Na hindi kailanman ma-change. Sabi nito, be ye holy, for I am holy. Ano pang Diyos mga kapatid? Sabi niya, I am holy. Banal ang ating Diyos. Kaya,
Bakit tayo maging banal? Bakit kailangan mamuhay tayo na banal? Dahil ang Diyos ay banal. At kailanman, hindi pwede na ang banal at hindi banal magsama sa isang lugar. Kaya, sa mga allergies sa holiness, allergic mga kapatid sa pamumuhay na banal, gusto ko pong sabihin sa iyo na hindi mo pwedeng i-dream ang langit. Kasi kung gusto mong magpunta sa langit tapos hindi ka banal, hindi mo ginagawa ang kabanalan ng Diyos at liko ang buhay natin, naku po, kung i-allow ng Diyos na hindi holy ang mapunta sa langit, mabuti pang dito na lang ako sa earth. Alam nyo bakit? May ganoon rin pa eh. Kung marinig sa pupunta rin na yung mga pagdala ay ibig sabihin niya, para pa lang ang langit. So, lalo na mga kapatid, kung may mga kapatid mo na may mga kapatid na magpapalipan na mapunta sa langit, at hindi pwedeng mag-react kung ang Diyos magpapasok ng hindi banal sa langit. Kung ang banal na Diyos ay magpapasok ng hindi banal doon sa langit, buti bang dito na lang ako sa lupa dahil naka-found na po ako ng pamumuhay dito. Kaya hindi talagang i-allow ni Lord. Kasi kung may mga request mo na pati nakapunta ng langit, nakakawa yung mga angel, napakagandaman na naman nila mga kapatid. Na yung hindi banal sa harap ng Diyos ay papasok kanyang kaharian because it is written, we cannot forgive, we cannot change. Kaya ako maligani because written that God is a holy God. Number 4, Psalms 103 verse 8. Ang mababasa natin dito, Psalms 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious. Ano ang ating Panginoon? Mercy. He is mercy, full of mercy. A later on, explain mo po ba kung nagkukontra ba yung mercy at holiness? No? Kasi ang Diyos marunong maawa at ang Diyos ay marunong ding magalit. I-explain ko mamaya kung ito ba ay contradictory or contemporary. So next, number 5, Psalms 18:35. Sabi dito, Psalms 18:35 has also given me the shield of thy salvation, and the right hand hath holding me up, and the gentleness hath made me great. I want you to know that God is a gentle God. This is number 5, gentleness. In Psalms 129 verse 4, 29:4 of the book of Psalms, sabi dito, the Lord is righteous. He hath cut asunder the cord of the wicked. Psalms 129 verse 4, God is righteous. Matuwid na Diyos. Hindi po siya ligo na Diyos. Romans chapter 2 verse 4, sabi dito, "O despises thou the riches of his glory and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God lead thee to repentance." So what is this? The goodness of God. So one of the moral attribute of God is goodness. O pagkamaayo, paging mabuti. God is a good God. He is good all the time. This is the nature of God. May bagyo man wala, God is good. Matthew chapter 5 verse 48. 5:48 of Matthew. Sabi ito, be ye therefore perfect. Now be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So ano ang Diyos? God is perfect. He is perfect in all of His ways. Minsan napatanong tayo, Panginoon, bakit ganito, ganyan? Don't worry because God is perfect. Alam niyo kung anong mas nakabubuti sa ating lahat, mga kapatid, because He's a perfect God. Isaiah 45 verse 21, 45:21 of Isaiah, sabi dito, tell ye and bring them near, ye let them take counsel together,
who had declared is from ancient time, who had told it from the time, have not I the Lord, and there is no God beside me, a just God and Savior. There is none beside me. Ano doon ang Diyos? Just. Ibig sabihin, hustisya. Pantay-pantay ang Diyos, mga kapatid. Si Lord po ay hindi bias na Diyos. Hindi pantay po siya. Kapag siya po'y huhukom, hindi po siya nababayaran, hindi po siya nauutusan, at hindi po siya tinatakot at madala ng takot upang hiligugin ang kanyang hustisya. Because God is a justice God. Justice na Diyos, alam ng iyon kung ano because God is a justice God. 1 Corinthians 10:13, sabi dito, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful. Ano daw ang Diyos, mga kapatid? Faithful. Who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that he may be able to bear it up. Kayang-kaya natin, mga kapatid, ang mga temptation sa buhay dahil ang Panginoon ay faithful, na hindi tayo pababayaan. Kung siya mag-aalaw ng isang problem, yung kaya natin sa galing sa Diyos. Okay? Next, John 17:17. Sabi dito, sanctify them through thy truth. The word is truth. Ano daw, mga kapatid? Sanctify them through thy word, through thy truth. Thy word is truth. Banalin tayo ng Diyos sa kanyang katotohanan. Ano daw makapag-banal sa atin? Ang katotohanan. Kung nasa katotohanan yung doktrina sa atin, mga kapatid, gusto ko lang i-clarify na ang buhay ng banal ay hindi natin ginagawa upang makapunta sa langit. Ngunit, kaya pala tayo, kung magpunta sa banalan, tayo narin kapag ang tao, hindi siya naging banal, hindi niya sa Diyos. Ano ang maging ng tao? Una sa lahat, yung ethics na mga kapatid, sulat lang yan ng ating pagsunod sa Diyos. Kanya ba ang nagpabanal talaga sa tao? Ang Holy Spirit at ang salita ng Diyos. The Holy Spirit is holy, word of God which is truth, ay nagbabanal sa atin. Kung ethics lang ang naging ang dahil ng ating kapanalan, lugi tayo sa mga Muslim. Kasi sa bilang ako nagparastrikto sila eh. So hindi ka ang naging banal. Ang sunod na lang dahil yan sa salita ng Diyos. Ang nagbabanal sa tao ang katotohanan. Ang kapakinggan mo ang katotohanan ng katotohanan, ikaw ay hindi pwedeng inward at saka hindi pwedeng una outward at saka inward. So resulta na lang po yan yung formal na kasuotan para walang lalaki na mayawaan ang utok, walang lalaki na madimunyuhan at hindi ma-tempt, mga kapatid, na rapin ka at pagsipay ka ng masama. That is just result of our inward holiness. But the main reason bakit ang tao naging banal dahil sa salita ng Diyos na katotohanan. Kaya posible ligtas ang hindi tama kasi ang katotohanan na nagsabay, nagbanal sa tao. Yun ang tunay, mga kapatid. Paano po ba maliligtas sa katotohanan? Tapos sabihin ng iba, hayaan mo na lang, pastor, importante, nagsisimba din ako. Hindi uubra sa Diyos yan. Siguro pwedeng uubra yan sa tao, pero sa mata ng Diyos, paano ba uubra yan? Mali ang doktrina, mali ang paniniwala ng tao. Sabi dito yung truth,
sanctify them, sabi dito, within your truth, Tuhanan, siya po ang mag-sanctify o gumawa ng sa ating buhay upang tayo po ay maging banal. So this is it. Truth. God is truth. Katotohanan. So, actually mga kapatid, merong similarity yung salitang fact at meron ding difference sa truth. Yung salitang fact kasi mga kapatid, yun ang totoo. Meron akong nahukay dito na bomba. Ay, ibig sabihin, totoo dahil meron akong ebidensya. Pero alam niyo ba kung ano ang truth, mga kapatid? Ang truth, hindi mo kailangan ng ebidensya. Kasi ang truth, mga kapatid, ay truth talaga yan. Example ngayon, mga kapatid, kung nirape ka, tapos walang CCTV camera, yung totoo, payaw dating sa korte, hindi na, ibig sabihin ba yan? Hindi na ba yung katotohanan? Nasisinungaling ka na ba? Dahil wala lang video. Dahil kapatid, hindi mo na nakita ang buto ng lula mo eh. But it doesn't mean na wala ka ng lula sa lulo mo. Hindi na totoo na may kanunuan ka dahil hindi mo nakita yung hindi mo nakita ang paglibing. So minsan, may mga bagay sa Biblia na hindi mo kailangang makita para magiging totoo. Kagaya ng Diyos. Hindi na mahalaga na kailangan mo pang makita ang Diyos face to face and to prove na tunay na may Diyos. Hindi kailangan. Yun ang truth. Pag sinabing truth, katotohanan kahit walang ebidensya. At ang truth po mga kapatid ay hindi yan nagtatangi at hindi nagbabago. No? Hindi yan nagtatangi kapatid. Sabi raw niya sa research niya, yung sanlibutan o mga planet daw ay umiikot sa perfectong orbit. Talagang perfect orbit talaga. Talaga yung pagsunod niya at pag-turn niya is talagang perfecto at walang sayaw. No? Ibig sabihin straight. But later on, na-discover ng mga scientists at si Johann Kepler mismo nag-declare na mali yung una kong research. Bakit ba naging mali? May fact ka naman. Kaya nga, yung fact may possible pa yan na ma-change. Kahit na nakita mo yan, kahit yun talaga ang tunay na nakita ng visible eye ko, ako talaga ang eyewitness nito, pwedeng ma-change yan kasi fact siya eh. But sa truth na kapatid, kailanman hindi po yan ma-change. Kahit ma-change yung mayor nyo dyan, ma-change ang presidente, lalo na yun malapit ng halalan, nothing but the truth. Ang truth talaga mga kapatid ay mananatili. Yun po ang katotohanan. And balikan po natin Psalms 103 verse 8. The Lord is merciful and gracious. Ano daw ang Diyos? Puno ng grasya, gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. This is number 12. That God is the God of grace. Now, ating pag-aralan ang iba't ibang moral na katangian ng ating Diyos. And by this, merong tanong dito, kung ang Diyos ay justice at rin ay grasya, ito bang pagka-justice ni Lord is nagkukontra ba sa kanyang grasya? Kasi mga kapatid, minsan may nagtanong sa akin, kung ang Diyos raw ay pag-ibig, bakit raw may impyerno? Bakit may tao pa raw na pupunta ng impyerno? Mga kapatid, ang impyerno po ay hindi simbolikal. Kagaya ng pangangaral ng mga saksi. At sa kanila, ang impyerno, kung wala kang pira ngayon, wala kang pambili ng mugas, ito sa sanlibutan, yun daw ang impyerno. Ano nga ba mga kapatid ang dahilan bakit ang tao mapapunta sa impyerno? That God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ilang verses ang mabasa natin that God is love. Pero wala tayong mababasa na ang Diyos ay pag-ibig lang. Hindi natin mababasa that God is love alone. But sabi dito, merong moral na attributes. Plural po mga kapatid. Hindi lang po nakapako ang Diyos sa pag-ibig. Remember that God is the God of justice.
These moral attributes of God are not contradictory. Hindi po ito magkaaway, but work in harmony. Ibig sabihin, yung love at causation ng Diyos, hindi po yan magkaaway. Sino ba mga kusinero dito mga kapatid? Sa mga kusinero, yung tanong ko, magkalaban ba yung tamis at saka asim o mabuting ipag-mix yung asim at matamis? Sa mga kusinero, madali nyo yung masagot ang tanong ko kasi sa mga nagluluto, mga chef, kahit kayo mga kapatid, no? Kahit hindi kayo nakapagtapos ng HRM. Ano ba yung HRM? Watering ninyo. Alam ko na lahat ay marunong magluto. Yes po. Diba? So yung asim at saka tamis, yun po ang bumabalansi upang mas sasarap yung luto. Now, God is love at the same time, He is a justice God. For example, God's holiness require immediate separation. Yung holiness ng Panginoon, yung kabanalan ng Panginoon, talagang hihiwalay ang tao dyan kapag ang tao ay gagawa ng kasamaan. Kasi kapag ang Diyos ay kontento sa kasamaan ng tao, ibig sabihin, okay lang sa Diyos ang kabalbalan at ang kabuluhan ng tao. So kung ang Diyos po mga kapatid ay okay lang sa kanya, remember that it says that a birds with that the same feathers are the same birds. So pareho daw ibon kapag parehas sila ng mga paa. So kung ang Diyos natin okay lang sa kanya ang immoral, ibig sabihin ang Diyos natin ay immoral din. Bakit ayaw ng Diyos ng immoral? Dahil siya ay moral na Diyos. And anytime masiseparate ang tao sa Diyos, ibig sabihin na natili siyang righteous. Hindi kasi, ito yung kasi kapatid, ang sanlibutan ngayon, hindi sila natutuwa kapag ang Diyos ay tatakwil ng tao kung gagawa ng kasamaan. Hindi ang gusto ng sanlibutan. Ang gusto ng sanlibutan, kahit ako ay isang immoral, but still, ang Diyos at ako ay okay pa din. Kung ganyan mga kapatid ang resulta, gusto kong sabihin sa inyo na may masamang balita at may mali. Kasi kapag ang Diyos ay okay lang sa kanyang immoral, ibig sabihin, siya po ay na-change. Masamang balita kung ang Diyos po ay kontento sa immorality ng sanlibutan. Kapag yan ang magaganap sa ating mundo, naku po, magtago na tayo. Bakit? Ang Diyos mo ay na-change na. Hindi siya kagaya ng dati. Ngunit kapag ang Diyos mo ay hindi kontento sa immoralidad ng tao, thanks be to God. Magpasalamat ka dahil ibig sabihin na natili ang Diyos na righteous sa kanyang sarili. Now, since the holiness of God requires an immediate separation between God and man, when man sinned, then God's righteousness and justice required death as penalty for sin. Grabe! Yung righteousness ni Lord, ang requirements talaga nito, impyerno talaga. Kaya pinapangaral natin sa inyo mga kapatid, talagang may impyerno. Hindi pwedeng sabihin ng pastor na wala ng impyerno ngayon. Dapat ipangaral ng mga mangangaral na talagang tunay na may impyerno kasi God is justice. Kung ang Panginoon na hindi justice, walang impyerno. But since God is justice, talagang may impyerno talaga. Mapupunta talaga ang tao doon sa dagat ng apoy. But look at this, but God's love and mercy sought justification. God satisfies both justice and mercy by the death of Christ at Calvary and resulting blood of salvation. Ay, kaya pala, bakit pala nag-harmony itong sweet and sour? Kasi ang grace ni Lord is sweet, no? The mercy of God is very sweet. But did you know that the justice, the righteousness of God is sour? Napakaalat, no? But by the death of Jesus Christ, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ito po ay na-mix. Ibig sabihin, kung ang Diyos po ay huhukom, siya ay may awa din. Kaya, kapag ang tao ay binigyan ng Diyos ng grasya, ibig sabihin mga kapatid, ay ang tao dapat magpantay sa plan of salvation. So pinapaintindi dito mga kapatid na yung mercy ng Panginoon at ang righteousness ng Panginoon ngayon po nag-work as one. No? Binibinat ng grasya ang kanyang sarili kapag tayo po ay makagawa ng kasalanan.
At kung tayo mga kapatid ay lalayo sa Diyos, ang punishment ng Panginoon o ang justice ng Panginoon binibinat din upang tayo po ay mapaalalahanan at hindi mahiwalay sa Diyos. Yun po ang purpose ng justice ng Panginoon. Kaya po napakaganda, napaka-bilis, napaka-balance ng ating Diyos. Kasi kung puro love lang ang Diyos, wag na lang abroad, ma-hold up na lang tayo bangko. Because God is love. Hindi naman pala justice ng Panginoon eh. Okay lang pala, wala naman pala ma-imperno. So mamayang gabi, babantay ako ng napakaganda at mamahaling motor dito. Lalagyan ko ng PC sa kabilang kanto at PC din sa kamay. Pag daan ng tao, iinapin ko yung PC para malaglag ang tao sa motor, ibenta ko yung motor ng mura, ay hindi na lang ako magpapastor mga kapatid kasi marami ang pera doon. Mang-hold up, mangarnap na lang, mangidnap. Because we can do that kung ang Diyos ay pag-ibig lang. Kaya pala napakaraming mga strict Calvinistic, no, yung mga Calvinism na doktrina sa kanila mga kapatid. Dahil ang doktrina nila ay Calvinism, yung Calvinism kasi stick to one lang sila, bias yung learning nila sa Biblia. God is just a love. Ang Panginoon ay love lang daw mga kapatid. Kaya nung may conference mga pastor dito, mix yun, mga Trinitarian at mga Oneness, kasi merong Korea na bumisita dito at nagbigay ng invitation, ng paanyaya. So, yung mga Korea, nagturo po sila ng salita ng Diyos, ng theology. At minsan, merong isang pastor na mali yung interpretation niya, kasi yung view niya, kahit na magshabu ka daw, at mabaril ka, maliligtas ka pa rin. Pero yung katawan mo lang daw yung masisira. Kahit na bumalik ka daw sa pagkamagnanakaw, sabi ko, napakaganda mo naman magturo, pastor, no? Napakaganda mong iwanan. Nagtanong sana ako, kaso hindi ako binigyan ng opportunity kasi talagang tatanungin ko sa justice ng Panginoon. So hindi pwede mga kapatid, sa lahat po ng ayaw ng justice ng Panginoon, gusto kong sabihin sa inyo, mas malang po at mas delikado ang ating sanlibutan because I can rape in the name of love. Kasi ang Diyos ay pag-ibig at nagpapatawad din, kaya mang-rape na lang ako. So hindi po pwede. Nagminik po justice at love ng Panginoon. At ang justice ng Panginoon, siya pong tumutuwid sa mali nating daanan. At ang pag-ibig ng Diyos, siyang sumasalo anytime na tayo po'y magkamali. So, yun po mga kapatid ay balanse. Parang adobo lang, no? Merong suka at lagyan din ng bitchin, pangpatamis o asukal ba mga kapatid para maging mas okay yung harmony. We enjoy the benefits of God's mercy when we accept the atoning works of Christ apply into our lives through faith. So by faith mga kapatid sa pananampalataya, dapat manampalataya tayo sa Diyos. Maniwala tayo sa Diyos. We can enjoy the mercy if we apply. But if we didn't apply, ay tayo po tiyak na may kalalagyan. When we accept and obey by faith God's plan of salvation, God imputes the righteousness of Christ according to Romans chapter 3 verse 21 and Romans chapter 5 verse 21. We can read that mga kapatid. Na kung ating accept ang plan of salvation, ano nga bang plano ng salvation ng kapatid? Ang plano ng kaligtasan ay ang ating pananampalataya. Yun ang plano ng kaligtasan, dapat pananampalataya ka. Sunod, dapat ang tao ay magsisi sa kasalanan. Pumiwalay sa kasalanan. Plan of salvation po yan, that is the death of Christ, mga kapatid. Sunod, ang tao dapat ay mabautismuhan, mamuhay ng banal, magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. That is the plan of salvation, or that's what we call in Latin the Ordo Salutis. Ordo Salutis means the order of salvation. At the same time, that is our Pactum Salutis. Pactum Salutis means the package of salvation. Ibig sabihin, naka-package po yan. Hindi po maganda na kapag bumili ng kotse, puro na lang tire ang ibigay sa'yo ang naka-package. Walang makina, walang chassis, walang mga bolt. So, dapat naka-package po. Pero yung Pactum Salutis, mga kapatid, to understand the plan of salvation. So may pagsisisi, may pagpabautismo, may pagagong buhay, pamuhay ng kabanalan at pagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. I-apply ito ng ating Panginoon mga kapatid. Therefore, God can justify and justly forgive us of sin according to 1 John chapter 1 verse 9 and can restore us to communion with Him without violating His holiness.
Mga kapatid, ang Diyos kasi ay napakabanal. Kapag ang tao po ay gagawa ng kasalanan, ang tao ay tiyak na mahihiwalay at mahihiwalay siya sa fellowship, sa communion. Hindi na siya maging isa sa Diyos. Pero ang Diyos, kapag susundin natin ang instruction, according to 1 John 1, mga kapatid, kung tayo hindi na buhay, and also in 1:7 of 1 John, kung ating ma-understand dyan, mga kapatid, if we're going to read that, we can understand the Word of God, that if we walk in the light, kung ang tao po ay lalakad sa light, then ang fellowship ni Lord, ang fellowship sa bawat isa, ay ating na-experience. In 1 John 1 verse 7, but if we walk in the light, this is a conditional, mga kapatid, ha? Sino yung kinakaawaan ng Diyos? Sino yung pinapatawad? Sabi dito, but if, kasi ang salitang if is very conditional, no? But if we walk in the light, marami ang gustong maligtas, ngunit hindi nila ginagawa ang kondisyon. If you want to be saved and to be with God, dapat may kondisyon, because the word if is conditional. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship. Araw, we have fellowship, meaning hindi ka na mahihiwalay. Kung ikaw malakad sa light, we have fellowship one with another. And what is the next? And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kailan daw take effect, mga kapatid? Ang blood ni Christ na siyang nag-justify sa atin, ang blood ni Christ na siyang nagpatawad sa atin at nagligtas, kailan i-effect? I-effect lang ang blood ni Christ sa mga tao na lumalakad sa light. Kaya hindi porke namatay si Jesus, ligtas na lahat ng tao. Hindi ibig sabihin na tumulo yung dugo niya, ligtas na lahat ng tao. Ang katotohanan, yung mga tao lang na nag-walk in the light as He is in the light. May fellowship tayo. Hindi ka mahihiwalay sa Diyos. At ang dugo ni Kristo ang siyang maglilinis sa atin. Kaya ang John 3:16 na for God so loved the world, para lang yan sa mga taong mag-walk in the light. Who is the writer of John? The same writer in the book of 1 John. Kaya hindi po ito nagko-contradict, mga kapatid. So we can restore to our communion with Him without violating the holiness of God if we walk in the light. The death of innocent, sinless Christ and imputation of Christ's righteousness to satisfy God's justice and holiness. If however we reject, ito yung mga kapatid, kung i-reject natin na ang ginawa ni Kristo or Christ's atonement, then we are left is God's judgment alone. Kapag hindi natin tatanggapin ang plano ng Diyos sa kaligtasan, tiyak na may kalalagyan ng tao. Sabi dito, we are left to face judgment alone. Wala kang tagapamagitan, wala kang abogado, walang Jesus na maging tagapamagitan ng buhay ng taong hindi tatanggap sa plano ng kaligtasan at sa proseso ng Diyos. If we are not walking in the light of God, walang Kristo sa judgment ng ating Panginoon na siyang mamagitan upang i-justify ka sa harap ng Diyos. No? In this case, His holiness demands separation from sinful man, and His justice demands death for sinful man. So justice and mercy are complementary, not contradictory aspect of God's nature as our holiness and love. If we accept God's love and mercy, He will help us satisfy His justice and holiness. If we reject God's love and mercy, we must face judgment and holiness alone. According to Romans chapter 11 verse 22, walay mutabang, walang tutulong sa iyo sa hukom ng Diyos. You were gonna face the judgment alone because we fail to accept the plan of salvation and the blood of Jesus Christ. Mag-take effect lang sa panahon na tayo po ay mag-walk in the light. Kaya yung justification, yung mercy ni Lord, hindi po siya kontra doon sa justice ni Lord kasi ikaw po ay nasa light. Pero kapag ang tao ay nag-walk in the darkness at okay pa rin na maramit ka, hindi yan ang tama kasi nakukontra ng Diyos yung kanyang nature bilang righteous God. Ibig sabihin, naging conditional po ang ating kaligtasan at dapat ang tao ay lalakad ng kapatid hindi
mag-walk sa darkness ay makapunta pa rin ng langit. Kaya sinabi ko kanina, kung yung mga magnanakaw, mga kapatid, hindi sila nagbago, marurumi ang buhay at wala silang plano na iwanan niya, mapunta pa rin sila sa langit, yun at kung ang tao yan, kahit anong sama niya, ay hindi na makapag kung siya po ay magsisi at tanggapin ang Diyos sa kanyang buhay at mag-walk in the light, then hindi po magkukontra ang justice at love at maging harmony nito gaya ng isang masarap na adobo at perfectong bansi ng panis at asim. Of course, the baptist does not exhaust the quality of God. Hindi po ito nakapag-down, no? Sa quality ng Panginoon. God is transcendent and no man can comprehend Him fully. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, saith the Lord. For the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts, according to Isaiah 5 verse 9, verse 8 to 9. On deep of the riches, both of wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment, and His ways past finding out. For who hath known the man of the Lord, or who hath been His counselor? Romans chapter 11 verse 33 to 34, sabi dito, si ba counselor ng Diyos? Sino ba ang pwedeng magbigay ng advice? Walang pwedeng mag-advise sa Diyos. Walang pwedeng manguna sa judgment ng ating Panginoon. We cannot comprehend, hindi natin naintindihan mga kapatid ang full na pagka-Diyos ng Diyos dahil napaka-mapangyarihan ng ating Diyos. At ito po yung plano ng ating Panginoon, ito po yung way ni Lord. Kaya kung meron nang pumapunta sa impyerno mga kapatid, hindi dahil ang Diyos natin ay pabaya, hindi dahil ang Diyos natin ay walang ginawa. Kung meron ding malangit, hindi dahil tsamba, hindi po ito madala sa tsamba-tsamba o ligo mga kapatid. No? Kung hindi, kung may tao man na impyerno, dahil sa kanyang desisyon, sa hindi pagtanggap sa plano ng kaligtasan ng Panginoon. At kung may tao man na malig, may tao man na ng langit, dahil yan mga kapatid, sa kanyang desisyon ngayon, na iniwanan niya ang darkness, lumatad siya sa light, hinap ang Diyos, at yung mga panahon minsan tayo po kasala sa bagay na hindi natin kaya, but kung nakita ng Diyos na tayo po ay porsigido, tayo po mga kapatid ay talagang interesado at kumbinsido sa Kanya na sinusunod ng Diyos. At nakita namin minsan may mga panahon na hindi natin kaya kasi pa Diyos. Kaya po patawarin ng Diyos sa ating kasalanan. Ngunit kung nakita ng Diyos na pinapabayaan mo lang yung sarili mo, hindi ka nag-fight, hindi ka nag-resist, ang ating Diyos mga kapatid ay may judgment. At ang nakapait nito kasi mag-isa kang harapin ang judgment. Pero sa mga tao na may humble heart, humble spirit at tinatanggap ang ating Panginoong Kristo at tao na may planong magbago, anytime haharap sa Diyos, merong tagapamagitan, merong Jesus Christ, merong Kristo na maging napakagaling mong abogado sa lahat ng abogado. Ang lahat mong kasalanan ay hindi lang maabsuelto, at the same time, mai-erase pa ang record ng iyong kasalanan. Yun pong kagandahan kung tatanggapin natin mga kapatid ang nature ng ating Panginoong Jesucristo. By this juncture mga kapatid, natapos na po ang ating next week. And by this time, we learned about the moral nature of God. Mga kapatid, sana sa iyo mga bata na sumusulong sa moral na nature of God. Hindi po isang kagalakan sa ating buhay kung pabayaan tayo ng Diyos ng mabuhay ng marumi. Mga kapatid, ito po yung bagay na aking sinasabi. No? Dahil masasabi ko na ako po ay maging sad kung ang Diyos po ay kukumpirma sa darkness. Kasi kapag ang Diyos ay kukumpirma sa darkness, ibig sabihin ay hindi na nanatili ang Diyos ng kapangyarihan dahil nag-change na. Na kapatid, na po ang Panginoon na kailanman kahit anong gulong ng sanlibutan, nagre-remain siya sa
sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang justice, goodness, lahat ng moral, katangian ng Panginoon, na napiliya sa pagkakasabong ito, na God is not for me. Kahit na yung namadok magandang executive, when I hear the word moral nature of God, napapawawa ko. Because my God, my Lord, is a moral, anti-immoral, anti-corruption God. Wow. Nakalinis na ang Diyos. Kasi ba ako siya? I-prepare na siya sa sarili mga kapatid na sa sarili ng Panginoon. Madungis, walang kunot, huling man siya. Walang ating buhay because He is righteous God and His love tayo po pinapatawad niya ating sarili mga kapatid. The only thing na hindi patatawarin ng ating Panginoon mga kapatid, yung tao, yung namatay na hindi naging sa kasalanan. Kasi matatangkan ko kasi yun po ang hindi patawarin ng ating Panginoon. But since tayo po ngayon ay nandito at kanya sa is not to abuse. The chances of the Lord is not to abuse. Kung tayo ay binigyan niya ng sa hindi pa tayo maging hindi para tayo ay maging spoiled. But His mercy kapatid ay para na we are worthy sa pagiging grace. So, at this time, aking bibigay mo sa pagpapagitan o pagpapagitan po kayo ng God bless us and the Lord will bless us more.